Maybe today, o sa ngayon, hindi pa natin sila kung bawat sa amin na hindi pa talaga nasabi na gano'n. But as we confess, the Lord will fulfill His word. Kaya sa mga dito, nagsalamatan rin ko yung design choir, ang special numbers. Tunay nga ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin. Sabi nga ay kung kami, yung panahon natin ang choir ay so okay naman ko today. The choir is overflowing halos lahat na kalagyan ko. They are very good in what they have done. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay magbasa sa ating text. Basahin ko ito sa ang pinaka-key sa verse 36, Matthew chapter 12, in verse 36. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salita mo walang kabuluhan, sabihin sa mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay matulan ka. Tayo ko'y manalangin. Father, who art in heaven, we praise and thank you, Lord, sa mga ito na bigyan mo ang pagkakatawan ko sa amin upang makinig sa iyong banal na salita. Dalangin namin ang Diyos na patuloy mo kaming pakalinisin, patawarin sa aming pagpupuli ng awa. Ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mamunod sa amin, ang iyong banal doon kung siyang magpinis ako sa amin. Patuloy mo handa at pusisipan ang bawat isa sa aming pagharap sa iyo sa umagang ito, nawang iyong kapangyarihan, your blessing, your wisdom, biyabang nas. Maraming salamat. Kaya ang pagkagawa ng bagay, pinupuli ka ng salamatan sa Pala Jesus. Amen. Amen. Ang title po ng ating paksa sa mga ito ay The Power of Words. Sa Proverbs 18 verse 21, sabi po dito, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit of it. Sabi po ni Washington Irving, the tongue is the only tool in our body that grows sharper with constant use. At sinabi po ni Leonardo da Vinci sa ito, no member of our body needs so great a number of muscles as our tongue, for this member exceeds all the rest in numbers which involve men. Kaya ang dila po, ang dila ay napaka-great sa buhay ng isang tao. Sapagkat dito po ating ginagamit sa mga araw-araw ng buhay, ang life and death ay nakasalalay po dito. Kaya huwag natin pabayaan na maging masama ito na tool para sa ating buhay. Sapagkat dito po nakasalalay ang tunay na panglugan ng buhay ng bawat sa atin. Magandang oras sa iyo. Siguro mga 3 oras matatapos rin tayo. Makita Pero salamat sa Panginoon na ang bawat isa ay nag-effort kung paano magandang ang ating church. Alam ko na the Lord has blessed us more than ever.
In Mark chapter 11, verse 22 and 23, ang po ito. Unto them, Jesus said, answering them, unto them, have faith in God, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be cast out into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe, shall have whatsoever is saying. Alam niyo po, yung mountain ay it represents problem. Sabi nga po rito na You can command this mountain to move. alam niyo po, ang mga tao ay mayroong mountain sa kanilang mga buhay. At alam ko po na as long as we live, ako tayo po tayo wala ng mountain. But the blessings and the promise of God ay naroon po kabasa sa atin na as we move our mountains, at ang mountain na ito ay hindi lamang basta mountain. Ang bawat mountain po ay lumilipas, kumbaga pangmadalian lamang ito. At hindi ito kapag sa buwan ng isang tao. Kaya nasabi ng Panginoon na provision sa atin na He will bear with us as long as we live in this earth. At ang kanyang pangako sa atin na tutulungan na tayo ano man ang ating pakinaharap ng mountain sa ating mga buhay. Sabi ko na ang sabi ng kapangyang sa atin ay dito yung nag-usapan natin sa ating mga problema. But sabi ko sa ating binasa na we must talk to the mountain na lumayas sa ating buhay sapagkat yan po ang pangako ng Panginoon na kung tayo hinaharap ng problema, ang kanyang kalakasan, ang kanyang provision na siyang patuloy na tutulong sa atin as we live in this earth. Learn to talk to the mountain. Kausapin mo natin ang mga problema natin. Hindi po yung problema ang magkakaya sa atin. Kasi maraming tao, once they have encountered problem, hindi na nila kaya yung problema na ito. Sa Japan na, di ba kung tingnan natin ang crime rate regarding sa pagpakamatay sa problema. Marami pong cases sa Japan. Sabi na nung dumating yung pamangkin ni Grimes galing Japan, mayroon pong certain mountain doon sa Japan na parang suicidal mountain. Lahat ng mapupunta ko rin doon ay nagpapakamatay. At dahil hindi ng problema, marami pong case doon sa Japan. Sabi nga niya na napunta sa roon para akala ng doon ay magpapakamatay. Pero kung gusto nila malaman talaga ito na nag-i-exist ang mountain doon sa lugar na yun sa Japan. Napaka-isipin na mga tao ito ay hindi nila hinarap ang problema. Bakos nalulod sila doon sa problema. Tayo mga Kristiyano po, hindi po yung pagkakaroon ng sa atin na kailangan tayo po ang kumausap sa mountain na dapat umalis sa ating buhay, hindi yung ang mountain po maging dahilan po upang tayo po ay masira sa ating mga buhay. Jesus said, we must speak to the mountain to depart. Sabihin natin ang malis sa ating mga buhay because The Lord is so powerful. Sabi ng ang Panginoon ay mas sa atin. Sino ba ang dapat na lumaban sa atin? We become victorious because of the Lord Jesus Christ sa ating mga problema. Ang salita ng Panginoon is so powerful. Kaya kung kaya na natin topic today is the power of the Word. At dito po nakasalalay sa ating mga salita sino po tayo at sino po maging tayo sa darating na panahon. katulad po ng World War II, di ba? Ito po ang isang malaking mistake na ginawa ng mga leader ng mga panahon na kaya nagkaroon ng pera dahil sa salita na kanilang narinig sa gulo na
bigla ng Pearl Harbor, inatake na ako. So, kailangan mag-retaliate tayo. So, the President of America retaliated together with the Britain, mga Britanya. Kaya nagawa ng maging gera ang panahon na yun. Kahit na alam nila na the consequences of war is so severe na kung saan halos ma-annihilate yung mga tao sa mundo. And until now, there is still great war na nangyayari maging panahon ng mga Israelita. Grabe po yung panahon ng gera. Hindi natin, buti po tayo sa panahon na yun, so hindi natin naranasan yung war na naranasan natin na hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung matutulog ka pa dahil mamaya bigla nang darating yung bomba. Ano pa hindi ko okay pa makapag-prepare pa kasi yung kanilang mga sandata ay pana, sword. Bata hindi mo na malaman kung saan ka tatago kasi meron akong nuclear biological weapon, chemical, na kung saan ay wala pa tayong ligtas kung darating man ang mga bagay na ito. Pero sabi ng Panginoon, through His Word, we are secure in heaven. Sapagkat ano nang mangyari sa ating mga buhay ay secure po ang ating salvation. Our salvation is already secure. Sabi na ay, we are saved, we are forever saved. Kaya huwag natin lalahan ng mga darating na panahon. Huwag natin lalahanin ang mga naman ang darating sa ating mga buhay sapagkat ang pangako ng Panginoon ay laging tapat sa ating mga buhay. Kaya kung may problema po tayo, huwag natin i-elaborate pa o palalain pa sapagkat lalo lang po tayo naging kaawa-awa sa ating mga buhay. Kailangan, we must face the problem with courage. Alam natin na tayong mga Kristiyano ay may extra na lakas na nagmumula sa ating Panginoon. In Psalms 139 verse 13 and 14, for thou hast processed my reigns, that thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy words, and my soul knoweth right well. Napakaganda po na sa pamamagitan ng Panginoon, hindi po tayo ng kakaiba sa kanyang mga nilita. Kumbaga, they are very special sa paningin ng ating Panginoon. Kung paano pinarain niya yung mundo, yung mga hayop. Tayo po ay meron siyang special na ginawa sa ating mga buhay. Gusto ba sa nilang hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang salita ng karoon ng tao. Nililok na po yung mga bagay, alam mo, hanggang sa mga tao na kanihingan. At maging ang mga, in our present time, the wonder of fertility, kung saan ay no one can explain. Maaaring mga doktor na explain nila kung paano gumawa ng bata. But as Christian, nakita natin yung wonders ng miracle kung paano ang bata ay naging ang isang hindi ay magiging tao. Kaya we are fearfully and wonderfully made by God. We are the masterpiece na ginawa ng Panginoon. Hindi po ba na hindi lang masterpiece, tayo kaya po kaya pagbabayaan ng Panginoon sapagkat binigyan na tayo ng halaga. Hindi po sapagkat sabi ng Panginoon na sa kanyang paglikha, ang kanyang openan sa oras sa atin, o at tao na kanyang binigyan. Hindi niya po ito basta-basta pabayaan namin kung saan ay iiwan niya o hindi na alagaan. Tayo po ng mga binigyan ng Panginoon bilang kanyang masterpiece ay binigyan na ito ng halaga. Maging yung panahon din ay bagayatan na ang nagkasala sila sa Panginoon, hindi na po hinayaan na tuluyan
na mawalay siya sa kanyang bigay ng mga tao ito. Kung basa natin sa Genesis, di ba na ang Diyos ko mismo ang gumawa ng damit sa kanila nung binayas sila sa paradiso. At the Lord teaches them kung paano mamuhay. They put in the ground para ang kanilang pawis din po yung magiging mapagkain nila ng kanilang hard work ay kanilang ma-enjoy ang buhay nila. At the same time, ang Panginoon po ay hindi sila iniwan. Until now, sa ating present time, makita natin na the Lord is still working sa ating mga buhay. Marami po tayong mga problema na dumarating. But this problem is always being prevailed because of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay lumalabas sa ating ngiti Ang mga sinasabi doon sa sabi ng mga propeta ng unang panahon, di ba? Nabilig natin yung mga mag-isip po parang si Abraham ay nagsinungaling sa kailangan hindi lang sa PC, but relative sa diniguro ng ating teacher na Sister Rita na si Abraham ay nagsinungaling. At ito po ay hindi hinayaan ng Panginoon ang kanyang pagsisinungaling. It has always had consequences. But in spite of that, maging si Sarah, the Lord has prophesied sa kanya na magkaroon siya ng anak. Pero hindi siya basta-basta na iniwala doon na pinagtawanan niya ng Panginoon. But pinagawa makita natin na through this person ay nagkaroon ng pagpapala, nagkaroon ng mga patriarch sa ating sa kanilang generation at maging sa ngayon. The Lord is producing plenty of godly people para ang kanyang salita ay patuloy ng preserve sa ating mundong pinagkagalawan. Ang pananampalataya po na makita natin sa mga tao ito ay the hold to the faith na kung saan ay wala pa silang tinahawak o wala pa silang makikita until that faith becomes a reality. Kasi yung pinanakuha ng Panginoon si Abraham na magkakaroon siya ng anak ay talagang wala pa siya ng anak ng panahon pero it takes years para magkaroon siya ng anak. At kung pa siya ng anak ay nawala ito sa kanya. So magitan ni Ismael, binayos ng kanyang asawa na si Sarah. At linaw nakikita natin na the Lord gave Isaac to Abraham. Pero pag mahirap din sa buhay ni Abraham na binigyan na siya ng anak pag kailangan na doon na i-offer, di ba? Kaya ang problema ni Abraham ay napakahirap. Pinangakuan siya na ganito parang sa pinag-usapan natin kayo na makaganda doon sa mga tinuturo na nagkakaturo na conditional ba ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Yung invest pa tayo ng Panginoon because we need all these things. Ang Lord po ay nangako at once He promised, hindi nga ito babalikin. Hindi po ito natalo na minsan nangako at hindi na po ito tinutupad. Ang Panginoon ay nangako at kailanman na hindi ito napapako. Kaya ang buhay po ni Abraham ay napakaganda. Sa buhay po ni Jeremiah at ni Isaiah na napakababa po ng mundo ni Isaiah na talagang sinabi niya sa Panginoon na bakit kailangan niya gawin ang mga bagay na ito. But the Lord has told him na as long as he served the Lord, the favor of the Lord will always prevail. Yun po ang salita ng Panginoon, kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Si Jeremiah po sa kanyang buhay, sabi niya parang nagsisisi siya sa kanyang pagkapanganak sapagkat ang pinagawa sa kanyang Panginoon ay Lord, bakit kailangan ko magsabi ng hindi magagandang salita
hindi magandang mga balita tungkol sa iyo. Pwede ba na ang mga bagay na sabihin ko naman sa iyo ay yung mga mabuti? Sabi ni Jeremiah. At maging sa kasalanan ng mga tao nito, sabi niya, kung gagawin mo yung mga bagay na parusa sa amin, we will reduce nando natin. Walang makitira sa amin. But Lord, judge us according to your mercy and judgment. Kaya po yung ang ginawa ng Panginoon, hindi na niya pinreserve ang lahi ng mga tao, yung kanyang lingkod ng mga Israelita. But because of this prophet, kung saan niya naging tagapamagitan niya sa mga panahon ngayon, ang lipi ng mga Israelita ay na-preserve. Bagamat kung titignan natin ating kunghayan, ay the Israelites are moving down, up sa kanilang pananampalataya. Kung saan na nakita lang nila yung mga bagay na ginawa ng Panginoon as they journey from Egypt to the promised land. Pero ang Panginoon po ay naging sa kanyang pangako sa mga tao nito na ang kanyang salita will always prevail. Ano man ang konsekwensya sa kanilang ginawa. Talagang dapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Kaya bawat sa atin, patuloy po tayo mag-dwell sa mga bagay na pinangako sa atin ng Panginoon sapagkat in the end, we will always be victorious. Sabi po nun sa Jeremiah 29:11 na ang plano ng Panginoon ay napakaganda. Tayo po ay ibigyan niya ng magandang ginagawa ng pag-asa. Pero ang pag-asa nito ay napakalawak. Sabi po noon na sa ibang translation, sa huling bahagi ng kanyang pangako, He will give you unexpected end, hindi lang ang pag-asa. But right now, ano ba natin i-expect natin sa Panginoon? Ano ba ang mga bagay na dapat natin i-expect sa Panginoon? We must expect God that He will give a life, yung hindi lamang basta buhay na nanatamo ng ibang tao. Yun ang kanyang pangako. He give life and have it more abundantly. Kaya nga ang buhay ay maraming problema, but the promise of God that our lives will be changed as we proclaim His word sa ating mga buhay. Dahil pa rin na the future, what we expect in the future, kung paano po ang Diyos ay Diyos ng simula at ang wakas. But the Lord is also the God of between the beginning, the present, and in the end. Yun po ang pangako ng Panginoon sa Revelation na He is the Alpha and Omega. Ang Panginoon ay nagigil sa atin, hindi lamang kung paano natin doon sa Philippians 1:6, makita rin natin na ano man ang sinimula ng Panginoon sa ating mga buhay, itatapusin niya ito sa pagdating ng ating Panginoon. In between those times, from the beginning, present, and the end, the Lord will be working and still working until now. Ang pakaiwanan po na wala sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito na in the end, wala na po tayong alalahanin sapagkat siya mismo ang magpapahid sa ating mga luwa. Wala na po tayong naranasin sa panahon na yun in the end sapagkat we exercise our faith. Hinatili natin ang pananampalataya at maniwala na
bagaman hindi yan di natin siya nakikita, tayo po ay bibili and faith in Him. Ang kanyang mga salita ay napaka-sure na sabi ng ipahilig ko, tayo po mga Kristyano ay patuloy na nananampalataya ng salita ng Panginoon ay it will not change. Maraming mga bagay na nagbabago sa mundo, maging sa ating mundong kinagagalawan. Kung titignan natin yung mga nakaraan, hindi naman natin naranasan mga ganitong bagay. Sabi minsan nag-usap kami na, the children of old is different from the children right now. Kasi mga bata naman sobra na sila talagang makikita sa ulo. Kung naman ang panahon na in the commandment of the Lord talagang grabe ang kanyang dealing doon sa mga Israelita na dapat igalang talaga yung ating mga magulang. But right now, makita natin yung mga bata na hindi na yung magulang. Parang gusto nila sila na yung magulang. They have decided to do their own, lalo na sa mga mayamang bansa. At the age of 18 year, they're no longer hindi na sila kailangan hinigipan naman sa kanilang mga magulang. Their own decision, talagang gusto nila sa kanilang mga buhay. Kaya nasa panahon ngayon, kung araw dalawang tao sa babae at lalaki, at sinasabi na third sex, diba? Pero may marami na, hindi mo naintindihan kung sino talaga sila. Kasi gusto nila their self. Ang kanilang mga sarili ay will always prevail na rin ang gusto nila. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. The Lord's plan is always good. At alam naman natin na kanyang pangako ay hindi napabago. Kung tayo po patuloy na mag-dwell sa kanyang pangako, makikita natin na ating buhay ay magkaroon ng improvement o pagbabago. Kasi ang tao, karamihan sinasabi nila na ang buhay ay lumilipas lamang daw. Today you will live and tomorrow you will die. Hindi nila pinahalagaan yung tunay na buhay na pinalako ng Panginoon sa atin na we will live for Christ and to die is gain. Na ang ginawa mo na yun ay hindi lamang i-enjoy natin ito from 1 year, 10 years, 100 years, 1,000 years. The life that God has prepared for us, and we will enjoy it eternally, walang hanggang kasiyahan. Kaya ang buwan sa atin, ang mga problema sa ating mga buhay, we always look to that promise of God na aayusin niya ating mga buhay, hindi lamang dito sa mundo nito, kundi sa huling yugto ng ating buhay at sa darating panahon, napanahon kung paano ng Panginoon na doon sa langit ay wala ng pag-ibig. Kaya it is always a great promise that this word will always prevail sa ating mga buhay. Isaiah 54 verse 10, for the mountains of depart from hills and be removed, but my kindness shall not depart from thee. Nandiyo sa covenant of my peace, be removed. Say the Lord, that have mercy on thee. Sabi na, pag-iman ang mountain, which represents our problem, the hills will be removed. Ano man ang nangyari sa ating mga buhay, but His love and His covenant for peace will always retain and will always prosper sa ating mga buhay. Kaya wag po tayong pag po natin alalahan natin ang problema sapagkat ang problema ay hindi po ito naglalas ng maraming oras at maraming panahon. Problem has always a solution. Kaya may problema po tayo, huwag natin pag-usapan ang problema, kaya pag-usapan po natin ang solusyon kung paano po tayo bumuhay ng tapat at kasiyasya sa ating Panginoon. Kung
taste and see that the Lord is good. Meditate upon His kindness and love for us, His mercy. Kahit natin i-meditate yung pag-ibig ng Panginoon sa atin na huwag nating hayaan na tayo po ay malulungkot sa problema na ating pinakaraan. Sapagkat ang Diyos po ay laging present, He always present. Kung ano ang ginawa ng Panginoon ng unang panahon, kaya kung gawin hanggang sa ngayon. Kaya nga nang pinag-usapan natin kanina, ginagawa ko pa ng Panginoon ang mga bagay na ginawa niya. Kaya sa previous time, kaya ko pagawin ang mga bagay na ito. Kumbaga maraming nakakakot, maraming commentary regarding what God's decision sa mga bagay na ito. Iba ba mag-deal ang Panginoon in previous time compared to our present time? Masasabi ko lang po dito, the Lord who deals in the former time will always and be always deal to us in present time and end times. Kumbaga, the prophecies that God have said in the past, hindi pa po ay napulpil po ito sa buhay ng mga kanyang lingkod sa mga Kristiyano. But the prophecies that is being told in the book of Acts is still going on. Hindi pa po tapos ang buhay ng buhat sa atin. Kaya po ang salita ng Panginoon ay marami na siyang pangako kung salita na natupad na sa old nasa buhay ng bata sa atin. But still the Lord is continuing to do what is really good for His children. Kaya nga po, ang mga bagay na ating naranasan sa ngayon ay masasabi natin parang kakaiba kasi we are blessed. Sabi na doon ni Brother Freddy na sa question na ito ba ay mas swerte daw yung tao na sa ngayon mas swerte tayo. It is not about sa Kristiyano wala pong swerte. Tayo mga Kristiyano, tayo po ay mapalad, higit na mapalad na naranasan natin ang mga bagay na ito. Na nalalaman natin ang secret, deep secret of God through His Word. Ang saan ay hindi na natin kailangan managinip ng maraming panaginip para lang mabuksan at makita natin ang kalooban ng Panginoon. Because His Word today is very open. Open ako, lalo na sa ating bansa, hindi ko tayo pinipigis o pinipigilan na magkaroon ng freedom to choose our own religion, our beliefs and faith. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon sa Pilipinas na malaya po tayong mananampalataya ng sino ang gusto natin. Kaya tayo po ay higit na mapalad at kailanman. Hindi lamang mapalad, kundi tayo po ay higit na pinili ng ating Panginoon. He translated us or He transformed us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Kaya ang sabi ng Panginoon na tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo alisin doon sa kadiliman, kundi He will transform us and transfer na po tayo. Hindi na naman tayo baguhin, kundi natin tayo doon sa kalagayan na kung saan ay po tayong mananampalataya sa ating Panginoon na siyang magbabago ng ating buhay. Kaya napakaganda ang pangako ng Panginoon na sa mga problema natin na naranasan ay hindan ng isa lamang. Isang sabit lang natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang pangalan ng Jesus is very powerful. The name Jesus is very powerful. Kaya nga, sa ibang sekta, really, talagang grabe sila
Sa ating mga baptist, parang halos din natin yung ginagamit yung mga bagay na pinakatch natin yung mga demon. But sa mga naranasan namin yung unang panahon, grabe yung naranasan namin na sa loob mismo sa prayer meeting, hindi kasi kakaroon ng nalindemon ko sex, hindi namin nalindemon kung bakit gano'n. But as we cast out in the name of Jesus, through His Word, talagang yung babae na nalindemon ko sex talagang nagkaroon ng kalayaan na set free siya doon sa talikaran ng kanyang 20 plus na yung gandang babae, pero sabi na lagi siyang nakukuha na ako ng malay. Ay nagkakaroon sa kanyang iba-ibang boses kung paano nangyayari. Pero as we declare the name of Jesus sa kanyang kapangyarihan, naliligo yung babae na tumawa siya na after more than 20 years na kanya na karoon ng buhay na gano'n. So magiging ng pangalan ng Jesus na set free po ang buhay nito. Kaya muna nga po ang pangalan ng Panginoon Jesus ay higit na makapangyarihan sa iyo. Sa kanyang pangalan, there is no other name that is given in heaven that we must be saved. Kaya ang ginawa ng aming Panginoon Jesus napakadakila kasi sa ating pinag-aaralan ng mga Sunday school, si Jesus ang nagbuhay sa mundo talaga napakababa na halos na hindi sa na-recognize ng ibang tao. Tinanong namin muna sa Jesus ba ay namuhay na iba siya sa iba sa yung talagang ang kanyang buwan ay kakaiba sa ibang tao. Pero sa ating napag-aaralan, Jesus is just a simple man na kung saan ay pinakita niya kung paano siya naging mababang luwag sa bawat sa atin. But kung titignan natin yung paano pa kung ano ng ating Panginoon sa pag-grace o talagang mamahal tayo sa kanyang the splendor of Jesus kung saan ay He was transformed from ordinary man unto God. And we believe that Jesus is ibang-iba siya nung panahon na ito. Muna, ordinary tao lang siya. But now, Jesus we see him in heaven sa tabi na nating Panginoon, in the right hand of the Father. Makita mo kanyang kahilingan, ang kanyang nanyo ay kakaiba. At yun po ang ating manatan pagdating ng araw sa ating pananampalataya ay makita na natin kung paano ang ating nangligtas, ang ating Panginoon Hesus Kristo ay halos hindi tayo makalingin sapagkat very, mga pangyarihan na takila. Kaya po sa ating buhay bilang mga Kristiyano, dapat po bantayan natin ang ating mga dila para po lumalabas dito. Ingatan natin na ang lumalabas po dito ay hindi maganda o masama sapagkat tayo po sa ating makasakamina na life and death kaya kasalalay ko sa ating mga dila. Sa heaven, tayo po yung magbibigay sulit natin mga sasabihin. Whether it is good or bad. Minsan, napapadala tayo sa ating mga sasabihin. Minsan sa ating pagkabigla, parang iba yung lumalabas sa ating bibig. Parang, alam niyo na yun, di ba? Yung, iba ko yung nabagin sa bahay na nakatawag na ako kasi yun sa ating dati ibang lumabas doon ha. Ibang lumabas doon sa buha. Hindi maganda yan. Kaya minsan nalilibig ako doon sa bahay kasi minsan parang naipit ka lang. Parang iba yung lumalabas sa bibig mo. Kumbaga, ewan ko kung bakit naman. But as we grow in the Lord, makikita natin na our mouth, ang ating mga bibig ay dapat na lumabas po rito ay hindi curse, kundi lumabas po rito ang pagpapala ng mga sa ating Panginoon. Isaiah 59 verse 1, Behold, the Lord hath not shortened and cannot save neither, that he hath commanded to hear in every man. Ang
tayo ng Panginoon na hindi pubili upang ang ating panalangin, ang ating sitwasyon na hindi niya makikita. Hindi narinig na ating pagkira. Siya po ay laging handang makinig sa ating mga higpi, sa ating mga kahirapan. Kaya dapat po natin pasalamatan ang ating Panginoon sa araw ng ating buhay. Kung saan siya po ay laging malalay sa pagsasabi. Lagi po natin basahin ang ating Biblia as we recall ang mga ginawa sa ating ng Panginoon. Dahil po kung sa ating pagkakway tayo, makikita natin na ang pangako ng Panginoon ay nandyan lang. But sometimes we forgot dahil nasa natin sa ating mga buhay. Maging po si ang mga propeta ng Panginoon, meron po silang nasasabi na hindi maganda sa pagkat. Marami po silang hinaharap sa kanilang mga buhay. Hindi natin alam, but we really don't know what we say. We are at the bottom of our lives. The important is the presence of God, that He will never leave us or forsake us. Minsan sa magiging problema, hindi natin alam ang gagawin. Hindi natin maunawaan ang leading ng Panginoon. But just remember that the promise of the Lord that He will never leave us or forsake us. Yan po ang pinakapangako natin ngayon. Doon po nung tayo po ay bago makagala po sa Romans 10 verse 9 and 10. That if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa ating pag-proclaim sa ating mga bibig, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. This is the power of the Word. Kaya sa ating, nung tayo nakilala sa Panginoon, we have to swear to God. Kailangan natin marako sa Panginoon. Natanggapin natin sa Diyang Panginoon sa ating dalawagbitas. Not only as a Savior, para isip tayo sa mga hindi magandang nilagayan, but we have to accept Jesus as our Lord and Savior. Yun po ang pinaka-importante doon. Magagawa natin lahat ng mga bagay. I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Kung di natin, wala tayong pag-iisip na gano'n. God did not put in our hearts, in our mind, ang mga bagay na ito. When problem comes, mahina po tayo. Kumbaga nalulungo tayo sa mga problema. But because of the promise of God, malalakas niya tayo pagdating ng panahon. Dito po ang naging dahilan kung bakit po tayo napatuloy until now. Nung nagtaro po yung mga kabats namin ng 1980s sa mga Christian, we talk together kung paano tayo buhay ng mga kabats namin ng araw. Those people who did not continue, hindi sila patuloy sa Panginoon, ang kanilang mga buhay po ngayon ay wala. At nung kami nagkikita sa kanilang we are blessed that the Lord has preserved not only our lives but also our faith. Ang saan nakasalalay talaga yung buhay natin sa ating Panginoon. Nagkaroon ng magandang buhay ang mga buhay ng mga kasamahan natin. Itong mga tao na hindi nila pinanatili yung kanilang pananampalataya. They have broken family. Maging pinsan ko na yung pastor namin mga loob. Hindi nagulat talaga kayo na iniwan niya ng pamilya. Na minsan na parang nainis pa ito kasi parang araw minsan nag-preach, we accept the Lord Jesus Christ and still preaching sila. At siya yung pinakapasok namin doon. Pero because of problem that they encounter, dahil sa kahirapan,
bibigay niya yung kanyang buhay sa iba. It was transferred from family to one another. Pinagpalit niya ng pamilya. Ang tunay ng pamilya sa iba. At makita natin ang consequences na talagang mapamahirap. Once we continue our lives to the Lord, our lives, ang ating mga buhay ay talagang kakaiba. Ito po ang benefits. Hindi lang ang benefits, kundi yung assurance ang bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano na once we give our life to Christ, magkaroon po tayo ng kakaiba na buhay na ating tatahakin sa mundo. Marami po akong testimony sa pagtulong sa mga bagay na ito, but the Lord always tell me na dapat tayo po ay patuloy regardless of the situation. Ano man ang sitwasyon sa ating mga buhay. Ayon sa ngayon, alam mo, hindi po natin na-achieve, hindi natin na-meet o nakita natin ang mga bagay na ni-expect natin sa ating mga buhay. But we must keep on continuing what we have started sapagkat yun po ang panahon ng Panginoon. Sabi ko nga sa asawa ko sawa ba na malo yan? Kasi sabi ko, kung hindi siguro ako na-born again, kaya pinulso ko yung gusto ko ng araw na kailangan ako. Mag-chief engineer talaga ako. Pag nag-chief engineer ako, hindi na talaga. Pero sabi ng Panginoon na ang plano ko sa iyo ay hindi ganun. Lalo mga buhay, marami po tayong plano. Kung hindi natin ilugugin sa Panginoon, hindi po tayo magiging matagumpay. Sa ating pagiging kabataan, ang lagi natin iniisip ay kailangan to succeed not only in our profession. Kailangan masakit talaga ako kasi yun ang sabi ng Panginoon na God will give us life na kakaiba. Pero ang motibo natin dito ay gusto natin magsakit sa buhay sapagkat gusto natin patunayan sa ating mga magulang, sa ating nanay, sa ating mga kaibigan na tagumpay tayo. At nakalimutan na natin ang Panginoon kung siya ang bibigay ng lahat ng bagay. Once they succeed, get already what the Lord has done in their lives. Marami mga kasama ganito lang kung saan ay italikuran nila ang kanilang panampalataya. Nakakalungkot isipin ang mga tao ito ay sa katapusan ng kanilang mga buhay sila sa kanilang pagkakawala. Kaya salamat kayo sa Panginoon na whether rain or shine, nandito po tayo. Makita natin po sa testimony sa pagkakasya sa atin na pinapanalangin natin sa Panginoon noong unang panahon. Kung tayo po ay wala pa talagang building dito, nakikita na we pray together, we give together, we sacrificially put our time and wealth para magkaroon ng katuparan ng ating pinag-pray. Kasi nung nag-pray tayo, hindi lang tayo ng but the Lord has prospered us. Na hindi lang natin nabili yung isang lot, kundi dalawa pa. And kayo po ay isang naging instrumento kung paano naroon tayo ng magandang simbahan na kung saan ay fully air-conditioned. Hindi tayo nag-squat o hindi tayo numupahan. Because the Lord has promised unto us na hindi na po tayo ipahiya. Alam mo, ang bawat sa atin ay contributed sacrificially para magkaroon po tayo ng bahay sa bahay kung saan ang Diyos mismo ang nagpili ng lugar na ito sa atin. Kaya very thankful po ako sa atin that this is the proof and our answered prayer kung saan ang marami po sa atin ay nag-enjoy of what God has done sa ating mga buhay.
Kaya patuloy po namin i-confess sa mga ito ang salita ng Panginoon kung paano tayo po ay paralaguin, iingatan. The Lord has produced many people in this church na kung saan ay willing sila to give not only their money, but their talents, their time, para magkaroon ng katuparan ng mga Panginoon siguro sa amin. Salamat po sa proses ninyo sa lahat ng mga leaders, members, who do their best para sa Panginoon. Meron pa akong dalawang oras. Sa aming buhay bilang mga Kristiano, marami po tayong blessing na matatanggap sa pamagitan ng pangako ng ating Panginoon. Maybe today we don't have any riches, but we are already preparing or prophesying kung sino po tayo pagdating ng panahon. Ito po yung mga bagay na sa ngayon wala po tayo, but we have faith in God. Tayo po yung nananampalataya na Panginoon ay bibigyan tayo ng magandang buhay. Our faith will be kept if we truly give our lives to the Lord. Gusto ko sana ng stress tayo, pero mukhang natutulog na yung iba. Diba? Bigyan na natin ang importanteng bagay kung saan ang masawa ng Panginoon ng salita ay makapangyarihan sa pagkasabi. Ginawa ko ito, maraming dito pages sa you have to actually mas introduction pa lang ako eh. Gusto yung makita kung paano. Nagbibigay ako, nahihilo lang ako sa kitang Panginoon kung talaga yung what's your message? Kung ba talaga mensahe mo sa amin kung dali na yung kasi sa mensahe ko talagang gulong-gulo ako kasi I was amazed by the word of God sa kanyang mga pangalan. What the power of His word sa kanyang mga nilalang. Colossians chapter 1 verse 10. Mananalang, 3 chapter lang. Colossians chapter 1 verse 10. The purpose of God to us is ang purpose ko ng buhay natin bilang mga Kristiyano ay kailangan natin magbigay ng luwalhati o glory sa ating Panginoon. In return, we can love each other, bless each other, and help each other and love each other. Yan po yung pinakaling purpose sa ating bilang mga Kristiyano na kailangan natin magmahalan, magbigay ng kabuhayan sa ating Panginoon. Doon po natin ay pamala sa ating kapwa na mahal natin sila. Kaya sa ating pananalita, tayo po maging maingat. Mas careful with our words sapagkat ang mga salita natin binibitawan ay mga pangyarihan. Minsan pabiro lang yung mga salita natin sasabihin, but the result of it ay minsan yung mga kapatid natin nalitisip dun sa mga bagay na sinabi natin. Sa atin, parang wala lang yung pero ang salita natin tinitawan ay makapangyarihan. Ano na, this is the way na minsan lumayo na sila. And they will never come back. Kaya, naingat po tayo na
bigkasin ang masalita. Dapat bigkasin natin ang salita na nagayon sa ating Panginoon. At ang pangako ng Panginoon sa bata sa atin, once we proclaim the good news, makikita natin ang kaibahan. Doon sa, alam ko very familiar tayo, doon sa 12 na mga Israelita, sama si Joshua at Caleb, di ba? These 10 people, they spread bad news. Bad news sa kanila na nakarating sila doon sa lupang pangako sa kanaan na kanilang sasakupin. Sabi nila, wala kami mga tao doon. Puro higarte para wala yung mga tipaklong. Kaya wala tayong tumuloy doon kasi mamamatay lang tayo doon. But these two people, Caleb and Joshua, iba ang kanilang pananaw doon sa pangyayari ito. Hindi sila spread ng bad words or bad news. But Caleb and Joshua, may sinabi na doon sa harap ng mga tao kay Moses, muna talagang narinig yung kalungkutan nila kasi tumatang ito. Sinira na yung kalungkutan ng mga Israelitas sa kanilang bad news. But these two people declared na good news ito. Kahit nahiganti sila, mas malaki ang Panginoon natin. We will conquer all these men because the Lord is with us. Di ba? Kaya huwag nang sabihin, ang hirap ng buhay. Ang tagal-tagal mo nang nag-apply, di ba? Matagal-tagal. 5 taon na. 15 years na hindi pa naman tumukod sa trabaho, kaya kailangan pa mag-resign. Di ba? Kasi nangyari sa akin ito eh. Sabi ko magkakaya sa Lord. Lord, tagal-tagal na. 5 taon na akong nag-apply, but wala pa rin. Kailangan ko na mag-change ng pananampalataya. I have to abandon my faith. Kasi para ko lagi naman. Ang kata Lord, ang usap sa kanya sa akin na if you continue my word and my word remain in you, ask whatsoever you wish, and I will give it unto you. Kaya after 5 years, nagkaroon ko ng trabaho. And this promise has been fulfilled, not only for me, but the rest of our family, for my family and our family. Kaya huwag natin isipin na ang bagay ay mahirap. We have to continue in our faith, sapagkat dito lang po natin mapatunayan ng Panginoon at tapas sa kanyang mga salita at pangako. At mo po ay natanggap kung tuwa ko kasi tawakas mo po, mapapakasal na ako. Kasi sabi ng asawa ko dati, hindi pa ako nagpunta sa labas, huwag pakasal na tayo kasi kailangan natin magpakasal. Sabi mo, wala pa ako pera eh. Kailangan cover ko na ako. And the Lord has prospered me. After 1 year, pakasal na agad. Ayun, may anak na agad. Pero after 1 year, nag-away niya na kami. We have to be separated. Because of the family problems. Mamili ka. Ako o sila. Ang hirap nito ah. Bakit ako may nagpipili eh, pareho ko naman sila mahal. So I decided, sabi ko sa kanya, kwento ko lang ito ha. Dalawa na lang mag-close na tayo. Sabi niya, pamili ka sa amin, sila o ako. Sabi ko sa kanya, wala akong pipiliin. I have to stick to both of you. My family and you. May lagi na mukha sa akin.
ng Panginoon na nagpapako, He will bless you and give you abundant life. And nag-story ng Panginoon tayo. Ayun, hindi kami nagkatuluyan ng mga tiwalay. Nagkaroon kami ng totoong anak. And until now, silos na silos pa rin siya sa akin. Hindi niya pa rin kaya hindi pa rin kaya mawala ko sa kanya. Kasi ako hindi ako never, hindi ako nagsilos sa kanya. Siya lang lagi. Kasi napakagwapo ko daw. Diba? Kita na naman, di ba? Gwapo siya sa akin. Siya lang. Kaya depende ito sa inyo kung paano tingnan ang tao ng inyong minamahal. Kasi sa tingin natin kung mahal natin sa tao, lalo na ang ating Panginoon. Our faith stands. Ito po mananatili talaga ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na regardless kung what is happening, the word of the Lord will always prevail. Kaya marami po tayong tanong sa ating mga pinag-aaral na it is the will of God ba na ito pangyayari between Jacob, Esau, na sa iba pang characters ng Bible. Kaya nga si Haring David napakaganda ng kanyang buhay. Alam natin na si Haring David ay dalawang story na lang. Alam natin si Haring David na talagang ano siya. Bakit kaya nasabi ni Haring David na hindi naman talaga si Haring David na makuha natin ang buhay niya ng successmoso. Pero sabi niya doon sa Panginoon, Lord, guard my mouth. Kasi kung ano kung masabi niya sa Panginoon. Kasi si David, diba? Magulo ang kanyang buhay. Mahal na sabi niya ng mga bagay na ito. Kung babasahin natin yung Psalms 32 at Psalms 51, may grabe po doon ang pagiging humble ni David dahil sa ginawa na sa Panginoon. Sabi niya na doon sa 51, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast unto me in thy presence, O Lord. Pag mo kaya na mawala sa iyong gabi, sapagkat ang buhay niya ay mapaliwala wala ang ating Panginoon. Kaya tayo mga Kristiyano, ang buhay natin ay nakasalalay sa ating Panginoon. Hindi ang mga ating mga anak, we have to invoke to our children. Kailangan natin sabihin and proclaim kung magiging ano ang ating Panginoon. What we say to our children, whether good or bad, will affect their future. Ito po ang magiging kahilat na ng ating mga anak. Kaya dapat po tayong mga Kristiyano, tayong mga ama at ng tahanan, we have to declare good words to our children. We have to declare it. Yung mga mabuting salita na nagmula sa ating Panginoon. Sabi po doon sa Bible, sabi ko ito. And Jesus grew in favor and stature and wisdom with the Lord. Ano po ba ang stature na sinasabi ko? Stature is a position kung saan ay magiging future ng ating mga anak. Kaya natin yung position ng ating mga anak, we have to declare to the Lord kung sino siya at maging sino siya sa darating na panahon.
Kaya nga po, ang salita na nagbubula sa atin will affect our children in the future. The divine position na kailangan ng ating mga anak. Kaya sabi nito ng para ng Pilipinas, they have to lay on their children while sleeping. They declare good words for their children kahit na natutulog sila. Sapagkat out of our mouth, ito po ay may kapangyarihan. Hindi po natin kakayaan ng ating mga anak na pariwala. We have to bless our children through our mouth. We have to declare what is for their good. Di ba sa ating pinag-aralan sa Sunday School, sabi ko na when we bless, pag nagbigay nila ng blessing like Isaac, we have to proclaim. Kailangan lumapit sila doon sa tao na kanilang i-bless. You have to speak it verbally. Kailangan nilang sabihin ng mga bagay na ito sapagkat through their word o sa salita nila na hihiling sa Panginoon, magkakaroon po ito ng Panginoon. And Isaac was successful of what he did to Jacob and Esau. Although na magkaroon ng parang intriga doon, but the plan of the Lord prevailed in that situation. Na ang kanyang anak, ang kanyang plano ay naging matagumpay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sa ating mga buhay, we have to declare the power of the word of the Lord. Tayo po yung dalangin. Panginoon, maraming salamat sa bawang ito na kung saan ay pinatunayan mo sa aming mga buhay ang kapangyarihan ng iyong salita. Na yung salita na kung saan kami ay binago mo. We acknowledge na ikaw lang ang daan na katotohanan ng buhay. At wala lang iba pang daan maligtas na bansa ay hindi sa buhay na iyong dakilang pangalan. Lord, we thank you sa iyong mga pangako na hindi napapago. Your love that never fails. Salamat po Diyos sa pagmamahal mo sa amin sa mga ito. As we declare your word and your promises, the blessing that will matatanggap namin sa araw sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa iyong mga pangako sa mga pangyarihan salita na nagbago sa amin. Paano kami mamuhay at tanawin ang aming kinabukasan. Lord, alam namin na marami pang mga bagay na dapat mong gawin sa aming mga buhay. But we know, Lord, that you will change us from glory to glory. Mga bagay na hindi namin ang kayang tanggapin. Alam ko yung sa pamagitan ng iyong salita, mawawak sila ng mga bagay ito. Ang hatred, ang kawalang pananampalataya, ang walang pag-ibig sa aking kapwa-tao. Ay papalitan mo ito, Panginoon, ang iyong pag-ibig na bumula sa iyo, ang iyong pagkalinga, ang comfort, Panginoon, na bumula sa iyo. Salamat po Diyos sa umagang ito. Ano man, Panginoon, ang aming tatahatin ang problema sa aming mga buhay. All this problem will pass away, but your word will remain forever. Lord, this is our comfort in our lives. That you are the God who started the good thing and you will perform it until you come. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam ko Diyos ang mga ito
We have different mountains and problems that we are facing today. Patuloy kang pag-usap sa amin. Palayain ng Panginoon ang aming kapatid na mahal sa buhay nakaranas ng mga bagay na ito. I believe, O Lord, that your word can move mountains. We command this mountain to depart from our lives sa buhay ng aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat, Panginoon, sa blessing as we proclaim your word sa buhay ng bawat isa. Your word is settled in heaven. At wala nang makababago nito. What you speak is truth. Ito po lahat ay katotohanan. At wala pa kaming duda na tanggapin ang mga bagay na ito. Alam namin at alam mo kung saan kami dapat kalagayan. Kung kailangan namin manahimik, kung kailangan magsalita, ilagay mo sa aming puso't isipan ang mga bagay na ito. When to keep silent and when to speak, Panginoon. Ang kabanalan na iyong salita ay patuloy na manatili sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa mga ito. Sa lahat na ginawa mo sa aming mga buhay. The blessing, the comfort, the peace that your passes beyond our comprehension. Pinupuri ka namin sa salamat namin sa matamis ng mga Panginoon. Amen.